Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako. Hayon, hayon iyong masdan. Winasak ng lungsod ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo ay ginawang pagkain ng mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. 3. Dugo ng bayan mo'y ibinuo nila sa buong palibot nitong Jerusalem, katulad ay tubig ng dami ng patay ay walang maglibing. Ang karating bansang dooy nakakasaksi, kami kinutya at nagtatawa sila. Lahat ng palibot ay humalakhak sa gayong nakita. 5. Iyong galit sa amin, O Yahweh, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba ititigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansang ayaw kang kilanlin. Mga kahariang ang banal mong ngalay ayaw ng tawagin. 7. Basta nang ginawa nila sa bayan mo, ang mga lingkod mo ay pinatay nila, pati ang tahanan nila ay winasak, walang itinira. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay, pumanaw. Mahabag ka sana, kami ay tutulungan. Diyos sa aming tagapagligtas, dahil sa ngalan mo kaming nagkasalay, patawaring ganap. At sa karangalan ng iyong pangalan kami ay iligtas. Bakit magtatanong itong mga bansa ng katagang ito, ang Diyos ay nasaan? Ipaghiganti mo ang mga lingkod mong kanila'y pinatay. Ang pagpaparusay iyong ipakita sa iyong mga hirang. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing ng taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. 12. Iyong parusahan yaong mga bansang sa iyo, O Yahweh, lumalapastangan, parusahan sila ng 7 ibayo sa gawing pang-uyam. 13. Kaya nga, O Yahweh, kaming iyong lingkod parang mga tupa sa iyong pastulan, magpupuri, lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong mga salita sa oras na ito na pagbubulayan namin, Panginoon, ng iyong mga anak. Back to you, sis. Amen. Glory to God po. Sa buhay niyo yung Sister Lizelle sa pagkabasa po ng ating banal na salita sa with chapter 79. At tayo po ngayon ay mag-ready na. I-open po natin ang ating mga spiritual ears, heart, para po sa mensahe po ng ating Panginoon na maibaba sa umagang ito sa pamamagutan po ng buhay ni Pastora Liberty de la Cruz. Amen. Glory to God po, Pastora Libay. Gandang umaga po sa bawat isa. At narito na naman po muli ako sa inyong sa ating platform. Salamat sa Lord sa kanyang kabutihan. Ako po muna yung magpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon na patuloy niyang ipinaparanas sa inyong lingkod. Salamat po at binigyan muli ako ng pagkakataon na kayo makasama sa umagang ito. At yun nga po, tapos na yung aking graduation at bukas po ay magre-report naman ako doon sa aking OB, sa OB-GYN na nagsabi sa akin na magpa-radiation. So yun, malaman ko sa araw ng bukas kung ano yung ano pa yung mga bagay at ang kine-claim ko na talagang tapos na yung aking mga treatment. So yan, salamat sa kabutihan ng Panginoon sa kabila ng mga nararanasan. Ay andyan ang Diyos na nagpo-provide, nagpoprotekta sa atin. So ito pong radiation ko ay hindi rin naging madali. Sabi nung iba ay madali lang ang radiation. Madali lang po ang radiation pero ang epekto po sa akin ay pagtatae. Kaya talagang nahirapan din yung aking katawan dahil pauli-uli sa CR. So mahirap po. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon at patuloy pa rin na sa kabila ng sitwasyon ay nakapagbigay pa rin tayo ng encouragement sa iba. Habang po ako may kausap, nakapila daw sa radiation,
no, nakikita ko po yung iba na nawawala ng pag-asa, pero tayo nagbibigay pa rin ng pag-asa sa kanila na ang Diyos pa rin ang patuloy nating kapitan dahil siya pa rin yung may magagawa. Kaya malaki pong bagay na talagang tayo na mga naglilingkod sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok ay nakakapagbigay pa rin ng encouragement. Kaya sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. So ako rin po ay laging nagpapasalamat sa Lord na nagpo-provide siya sa aming pangangailangan, ang aming sambayan. Kaya kahapon po ay talagang sunod-sunod yung mga bayarin. Dumating na si Judith. Judith ng lahat ng mga Judith ng aming bayarin sa St. Peter, sa internet, plus yung aming mga pangangailangan sa loob ng tahanan. Pero salamat na ang Lord po ay nagpo-provide. Tunay na hindi niya pinagkukulang kanyang mga lingkod. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. So dadako na po tayo sa salita ng Panginoon ngayong umaga at tayo po muna ay manalangin. O Diyos na nagmamahal sa amin, Ikaw po ang aming Ama sa langit na may likha ng lahat ng bagay. Nilikha mo kami ayon sa kagandahang loob mo at ayon sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan din po sa aming mga buhay. Salamat sapagkat Ikaw ang aming tagapagligtas na nag-alay ng iyong buhay diyan sa cross ng Calvary at kung kaya tinatamasa namin ang lahat ng mga tagumpay, O Lord God, na nagmumula sa inyo. At sa pagsama ng iyong banal na Espiritu, pangunahan niyo nga po kami, O Lord God, sa aming po pag-aaral na iyong mga salita. Tunay nga, O Lord, na wala po akong kaalaman, wala po akong karunungan, pero salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng karunungan at kaalaman sa inyo pong lingkod. Kaya maasa po kami na Ikaw nga po ang magbibigay sa amin ng mga ng karunungan upang may paliwanag ng maayos ang iyong mga salita. Lord, langisan mo ang labi ng iyong lingkod, Ikaw mahayag, Ikaw mataas, at Ikaw po ang maparangalan. Ibaba mo siya ng mababa at Ikaw lang po ang mahayag sa amin pong kalagitnaan. Kahit sa ganito pong platform, O Lord, sa online. Pero Lord, patuloy mong ipapaliwanag sa amin na Ikaw ang Diyos na higit sa lahat na dapat naming sundin at patuloy nga na aming paglingkuran. Maraming salamat po sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, pagsambat, pagluwalhati sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, salamat din po sa ating kapatid na nagbasa ng salita ng Panginoon ngayong umaga. At ang ating pong topic ngayong umaga ay ang awit 79. Ito po ay panalangin upang iligtas ang buong bansa. Ito po ay awit ni Asaph. Ito po si Asaph ay kumbaga po ay narito yung kanyang hinagpis, no? Hinagpis dahil sa pagkasira ng Jerusalem at panalangin yan sa paghingi ng tulong. So kumbaga narito po si Asaph na sa pamagitan ng kanyang awit ay siya po humingi ng tulong para po sa kanyang bayan na Jerusalem, na kung saan ang Jerusalem po ay talagang nawasak, no? Ang Jerusalem po ay nagkaroon ng devastation or desecration, no? Sabi po dito, Psalm 79 is a lament written by the Israelite Asaph after the Babylonian destruction of Jerusalem, expressing deep sorrow for the city's devastation. So kumbaga nagkaroon siya ng matinding pagkahabag pagkalungkot dahil po sa nangyari sa bayang ito ng Jerusalem. Sabi dito, the desecration of the temple and the suffering of the people, no, sa mga nararanasan ng mga tao. Yan, dahil po sa mga pangyayari, no, sila'y sinakop ng sila po ay pinahirapan ng mga Babylonian, mga nangunguna sa Babylon. His people, the psalm is a plea for God to show mercy, forgive His people, and avenge their humiliation by punishing the godless nation that destroyed Jerusalem, thereby vindicating God's name and restoring His people to His favor. So, ang awit din po ito, sabi dito, though it was clearly written after the destruction of Jerusalem,
by the Babylonian armies. This event was traumatic, no? Napakatindi po. Talagang medyo ang kanilang naranasan ay talagang napakahirap at hindi po madali na talagang kumbaga ay nararanasan nila yung sobrang hirap. Hallelujah. Kaya nga po yung mga pinagdadaanan nila ay hindi po ma-describe. This event was traumatic and important in the scope of Jewish history. Yan. Ito po ay makikita sa ilang mga books ng ito po ay makikita din po sa 2 Kings chapter 25. Di ko na po babasahin, medyo mahaba po ito. 2 Chronicles chapter 36, 11 to 21. At kung kayo po ay pakilista nyo na lang po at kung may panahon po kayo ay inyo pong basahin. Jeremiah 39, 1 hanggang 14, and Jeremiah 52. So ito naman po ay makikita natin dito kung bakit nangyari sa kanila ang mga bagay na ito ay dahil din po sa kanilang pagsuway sa Panginoon. So makikita po natin na talagang sila ay mga Israelita ay talagang hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon. At kung mababasa nga po natin ang sinabi sa sa aklat po ng Deuteronomy 28, makikita po natin kung ano mararanasan ng mga taong sumusunod at sumusuway sa Panginoon. Kaya pag sila po ay sumunod, talaga pong nadoon yung pagpapala ng Diyos na kanilang mararanasan at mararanasan din naman nila ang hirap, ang mga salot o mga pagkawasa kapag sila ay hindi sumunod, no? Kapag sila ay sumumay sa utos ng Panginoon. Dito po sa 28 ng Deuteronomy, verse 25, sabi po dito ay, yan, basahin natin sa 23, hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway, lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo dahil dito kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapit. Kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay, ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. Pahirapan kayo sa mga, sa 27 na po ito. Pahirapan kayo ng mga pigsa gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Egyptyo. Tatadtarin niya kayo ng galis, buni at pangangati ng balat ng hindi mapapagaling. Diretso na po natin hanggang 30. Dahil sa gagawin ni Yahweh sa inyo ay masisiraan kayo ng bait. Bubulagin niya kayo at lilituhin, parang bulag kayong ngangapa sa katanghaliang tapat at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Anuman ang inyong gawin na hindi kayo magtatagumpay, patuloy kayong gigipitin at sasamsaman ng ari-arian, ngunit walang sasaklolo sa inyo. So yun po. At ito nga dito nga po sa awit na 79, ay talagang kung babasahin po natin ang verse 1 to 4, sabi dito ay the devastation of Jerusalem destroyed, no? And the temple defiled. Sabi, O Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako, hayot iyong masdan, winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. So kumbaga, yung pong lugar na kung saan ay minana, talagang pinasok at winasak. Talagang doon nila naranasan ang ibang bansa ay, ang ilang mga bansa ay talagang gumawa sa kanila ng hindi maganda. No? So, nagkaroon na po ba kayo sa inyong isipan? Naranasan nyo na ba na kayo po ay nasa isang lugar o nilagay kayo ng Panginoon sa isang lugar na kung saan ay kayo lang ang mananampalataya, pero ang nasa kapaligiran nyo ay hindi nananampalataya sa Panginoon. So, mahirap po, mahirap kung ating titingnan na yung ating kapaligiran ay gumagawa sila ng mga kalugod-lugod na mga bagay na laban sa Panginoon. Pero ikaw na lingkod ng Diyos ay naroroon, pero wala kang, kumbaga talagang nahihirapan ka, no, sa mga bagay na kanilang mga ginagawa. Kaya kumbaga, parang ganito yung nararamdaman ni Asaph, no? Nandun siya sa lugar na yon, pero nakita niya kung ano yung nangyayari, kaya nandoon yung kanyang puso, no?
na talagang nagkaroon siya ng hinagpis, nagkaroon siya ng paghihirap ng kalooban dahil nga po sa dinadanas ng kanyang bayan. Kaya, kumbaga, sabi dito, winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Sa verse 2, ang mga katawan ng mga lingkod mo ay ginawang pagkain ng mga ibon, ang kanilang laman sa mga halimaw ay pinalamon. So talagang ipinaranas ng Panginoon sa kanila yung galit ng Panginoon dahil sila po mismo ay talagang hindi sumunod sa Panginoon. No? At tayo din naman po noong hindi pa nakakilala sa Panginoon, gaya po ng itinuro ni Pastor Nilo sa awit 74, talagang tayo ganun din. May katigasan ng ating mga ulo, no? May mga bagay tayong nagagawa laban sa Panginoon. Kaya noon ay naranasan natin ang galit ng Diyos, naranasan natin ang puot ng Diyos. Pero salamat, ano? Pero dito po ay mas matindi ang kanilang mga pinagdaanan dito, ano? Sabi dito, ang mga lingkod mo ay ginawang pagkain ng mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay pinalamon. Tumagay, talagang matindi ang kanilang mga pinagdaanan. Dugo ng bayan mo ay ibinubuo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Katulad ay tubig sa dami ng patay ay walang maglibig. Ang karatig bansang dooy nakasaksi. Kami ikinutya at nagtatawa sila. Lahat sa palibot ay malakha sa gayong nakita. No? So kung ikaw po ay talagang isang lingkod ng Panginoon, talagang masasaktan ka sa mga makikita mo sa iyong kapaligiran. At kagaya po ni Asaph na isang Israelita, talagang hindi kaya niyang maitiis, ano? Hindi niya kaya ang kumbaga kagaya ni ni Moses, no? Siya ay tumayo para sa mga Israelita. Siya po ay nagkaroon ng panalangin, nagkaroon siya ng damdamin na ipanalangin ang bayan ng Israel. At ganoon din po ang damdamin ni Asaph, no? Nagkaroon po siya ng damdamin na kung saan ay kahabagan ng Diyos ang mga Israelita na talagang dumaranas ng ganitong mga pangyayari sa kanila pong mga buhay. Kaya sa verse 5 and 7, narito po ang panalangin, no? Prayer of intercession ni Asaph, panalangin to turn away the anger of God, no? Nanalangin po siya dito na kung maaari alsin ng Diyos yung kanyang galit, yung kanyang puot, no? Alsin ng Diyos yung galit niya sa mga taong ito na talagang sumuway sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi dito na sa verse 5, iyong galit sa amin o Yahweh, hanggang kailan ba kaya matatapos? Hindi na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin? Totoo po. Sabi po doon sa English, no? Sa verse 5. Sabi po sa English, how long, O Lord, will you be angry? No? How long? So, pag-uusapan po natin yung how long, gaano ba katagal, Lord? No? Dumating na po ba kayo sa inyong punto na sa ating mga nararanasan ay nagtatanong ka na sa Panginoon, gaano pa kaya katagal, Lord? Mo pararaanan sa amin ang mga bagay na ito, no? Gaano pa kaya katagal? No? Minsan may mga tao po talaga na nagtatanong. Kahit din po ako hindi ako exempted na minsan sa aming mga naranasan, Lord, hanggang kailan? Hanggang kailan kami makakaranas sa mga ganitong paghihirap na karamdaman? Actually po ay mag-iisang taon na po simula nung ako'y maoperahan 2024 October. Hanggang ngayon po, September na nito nga po natapos yung treatment ng radiation. At patuloy akong dumadalangin sa Lord na, Lord, tapusin mo na. Tama na. Tama na, Lord. Pero yun nga, kumbaga, ay patuloy pa rin nating hinihingi yung kalooban ng Panginoon. No? Kalooban ng Panginoon na talagang maganap at maghari sa atin na tayong pinag-aharian ng Diyos, hindi magtatagal. Alam natin na mayroong nakalaan ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi tayo hahayaan na manatili ng Panginoon na sa ganitong kalagayan dahil darating yung time na tayo ay patuloy na kahabagan ng Diyos. Pero kagaya po dito ng sinabi, no, sa verse 5,
iyang iyong galit sa amin, O Yahweh, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang paggalit mong sa amin tutupok? No? So, ito naman po yung mga tanong nila, na nagtatanong sila kung hanggang saan ang galit ng Panginoon ay pararanas ng Diyos. Pero yung galit po naman ng Panginoon ay hindi galit na kung saan ay pagdidisiplina ng Panginoon. Minsan po ay talagang nararanasan ng mga tao ang pagdidisiplina ng Diyos. Lalo na ang mga tao, kaya mga lingkod ng Diyos ay may pagkamatigasin ng ulo, ay talagang pararanas yung disiplina ng Panginoon. Pero hindi naman po din tinatagalan ng Panginoon yung mga paghihirap dahil po kapag tayo ay nagsisi, nabatid natin yung ating mga kasalanan, alam natin na tayo nagpulang sa Panginoon, nagbalik loob tayo sa Kanya. Kahit po yung mga Israelita na nagbalik loob sa Kanya, kahit gaano ang ginawa mga kasalanan, talagang ang Diyos ay may pusong nagmamahal, may pusong may pusong tawag yun, with a compassion heart na nagpapatawad sa lahat ng mga karumihan. Sabi nga ay sa Isaiah 1:18, kahit gaano karumi ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Pero dito po ay talagang naranasan nila ang pagkagalit ng Panginoon dahil po sa kanilang pagsuway. Sabi to sa verse 6, doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansa, bansang ayaw kang kilanlin. Minsan mananalangin ka, Lord, bakit yung ayon? Dumadanas pa ng mga magagandang buhay samantalang sila yung mga talagang sila pa yung nagtatamasa, no? Kagaya ng mga contractor. Ayan, yun yung mga viral ngayon yung mga contractor na talaga sila ang nagnanasa ng pera ng bayan, no? Sila yung magaganda mga buhay, sila yung mga nagnanakaw sa kaba ng yaman ng Pilipinas. Pero sila yung nagtatagumpay. Pero sa panahong ito, inilantad na sila ng Panginoon at hindi na po talaga kumbagay nireveal na ang lahat ng mga ginagawang nilang pagnanakaw sa bayan natin, sa ating bansa. Tutuusin pala tayo mayaman, Kung tutuusin pala tayo ay marami ang ating kayamanan sa bansang Pilipinas, pero dahil po sa mga paghahangad ng mga tao, paghahangad ng mga leader na kung saan ay gustong sila lamang ang magkamal ng salapi, pangkaya't gayan, gaya din po, hindi lamang yung mga flood control na yan, doon din po sa mga ilaw na nasa lansangan. Ang dami po palang nakukurakot na yan, yung halaga pala ng ilaw na nadyan nilalagay sa ay mga worth 300 pesos lang, pero pepresyon nila ng libo-libo at milyon ang nakukurakot nila. Sabi nga, ba't hindi ka sila ang dumanas ng mga ganon? Ba't hindi sila? Bakit hindi na lang ibaling sa kanila yung galit ng Panginoon? Kung bakit kailangan pa maranasan ng mga tao? Pero alam naman natin na ang Diyos ay may tamang panahon para sa kanila. Yan, ang anumang kasamaan kailanman ay hindi magtatagumpay at anuman ang ginawa ng mga hari na siyang nag-utos upang patayin ang lahat ng mga Israelita, yan po hindi sila magtatagumpay. Merong talagang nakalaan ang Diyos na panahon para sa kanila. Binibigyan lang sila ng pagkakataon upang ngayon iparanas ang tagumpay nila, pero hindi yun magtatagal. Kaya nga sabi dito, 7, masdan ang ginawa nila sa bayan mo. Ang mga lingkod mo ay pinatay nila, pati ang tahanan nila ay winasak, walang itinira. So, ganyang kalupit, mga taong wala sa Panginoon. Mga taong hindi umaasa sa Diyos. Ang gusto lang ay gumawa ng masama sa kanila pong kapwa. Pero salamat po Lord na patuloy nga na mayroong lingkod na nananalangin, mayroong lingkod na patuloy na dumadalangin na kung maaari alisin ng Diyos yung galit niya sa mga tao, sa mga bansa, At salamat din po sa kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na talagang nadudoon yung kahabagan niya. Na ngayon po ay nararanasan natin ang biyaya ng Panginoon
dahil po sa ating tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po dito sa letter B, ang panalangin po ni the prayer for rescue, ito naman po yung panalangin ni Asaph na iligtas. Yan. Sa verse 8, yan. Ito po yung verse 8 to 10. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. So narito po yung kanyang panalangin na kung maaari iligtas, to remember, alalahanin ng Panginoon yung mga, sabi nga, huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. So, patuloy na humihingi ng kahabagan si Asaph para sa mga Israelita na kung maaari ay talagang kahabagan ng Diyos. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Sa verse 9, mahabag ka sana kami ay tulungan. Diyos na aming tagapagligtas, dahil sa ngalan mo kami nagkasalay, patawaring ganap. So, salamat. Dahil po ngayon, sabi ko nga kanina, ay salamat sapagkat binigyan tayo ngayon ng Panginoon. Pinaranas ng Diyos sa atin yung kanyang favor, yung biyaya niya. We are not worthy. Sabi nga ay, pero naranasan natin yung unmerited favor of God na hindi man tayo karapat-dapat, pero tayo kinabagan ng Diyos. Kung kaya, ngayon ay nararanasan natin na tatamasa ang biyaya ng Panginoon. Kaya salamat sa ating Diyos, ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas ng ating mga buhay. Salamat sapagkat binigay niya yung kanyang buhay alang-alang sa ating binigay niya yung kanyang buhay, Nialay niya ang kanyang buhay alang-alang sa iyo at sa akin upang mapatawad tayo sa lahat po ng ating mga kasalanan. Kahabagan ang bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ko, Lord, salamat sapagkat kinahabagan mo kami. Dahil kung hindi mo kami kinahabagan, ano pa kaya ang ating dadanasin? Ano pa kaya ang mararanasan natin? Baka hindi lamang natin, baka tayo ay nagpapatuloy na gumawa ng mga kasalanan. Pero salamat. Sapagkat sabi nga dito sa verse 9, mahabag ka sana, kami ay tulungan, Diyos na aming tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo kami nagkasalay, patawaring ganap. At sa karangalan ng iyong pangalan kami ay iligtas. Yan. Asaph humbled himself before God and admitted their sin against Him. They could no longer deny their sin. Hindi na nila talaga ma-deny pa ang kanilang mga kasalanan. Hindi na nila pwedeng itago pa yung kanilang mga nagawang kasalanan. Kaya narito ang panalangin ni Asaph na talagang kung maaari ay ligtas mo, ang mga Israelita. Sabi nga, they could plead for forgiveness and for God's tender mercies to come speedily. Ayan, kumbaga talagang, Lord, kung maaari, alsin mo na, patawarin mo na kami, kahabagan mo na kami. Yan, ito po yung panalangin. Sabi nga, may mga nagtatanong, where is their God? May mga bansa o tao na hindi makita ang Diyos. Minsan, may mga tao po na nagtatanong na kapag tayo dumadanas sa mga pagsubok, kala ko ba naglilingkod yan sa Panginoon? Yan ang tanong ng mga tao. O kaya na may mga bansa. Kala ko ba yan ay mga Christian na bansa? Christian country. Bakit yan ay naghihirap? Kasi ang tingin ng iba, kapag ang bansa ay naghihirap, wala ng Diyos. Kasi kung sila ay maluwan, maganda ang buhay, sila ang may Diyos. Kahit po ang Diyos nila ay hindi naman talagang Diyos na tumutugon ng mga panalangin. Ang kanila pong Diyos ay mga tulog. Pero, ang sabi sa atin, tayo yung mga walang Diyos. Kasi kumbaga nararanasan ng hirap, nararanasan mga pagsubok. Doon na lang ba makikita ang Diyos kapag sagana? Doon ba lang natin mararamdaman na may Diyos kapag tayo ay may mga bahay, kotse? Pag tayo ay maganda ang buhay, maganda ang trabaho. Yan, may mga taong nagtatanong, akala ko ba yan ay Christian? Bakit yan ay naghihirap?
Kala ko ba yan ay kala ko ba yan ay born again? Bakit yan ay may sakit? No? Pero salamat po sa Diyos dahil kahit tayo nahihirapan, mayroon po tayong Diyos na pinagtitiwalaan ng ating mga buhay. Amen? Salamat po sa mga sakit, salamat po sa karamdaman, salamat po sa kahirapan, salamat po sa lahat ng bagay na ating nararanasan dahil dito napapatunayan natin na mayroong Diyos na kayang tumugon ng ating mga panalangin, na kahit tayo napapagod, mayroong Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, na kahit tayo ay nahihirapan pero mayroong Diyos na nagpapagaan ng ating mga damdamin, ng ating mga pag-asa, nagpapagaan na mayroong Diyos na muling magbabalik upang tayo ay bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Yan. So ito po ay mga gawa ng kaaway sa kaisipan ng mga tao na nagtatanong, mayroon ba yan Diyos? May Diyos ba yan? Bakit ganyan? No? So, kaya nga, patuloy tayong manalig, manalig na ang Diyos ang may magagawa sa ating buhay. Yan. Yan. Sabi nga dito, ang Diyos ba ay andoon lang sa taong pinagpapala? Yan. So, no. Sa kahit na anong pagdaanan natin sa buhay, may Diyos na kayang tumugon sa ating panawagan. Ang maganda sa awit 79 na ito, kahit na naranasan nila ang parang walang katarungan na pagtrato sa kanila, pero hindi nawala kay Asaph o sa kanila na humingi ng tulong sa Diyos. No? Dito sa verse na ito, hindi po sila nawala ng pag-asa na ang Diyos pa rin ang tutulong sa kanila. Kaya sa buhay din po ng bawat isa sa atin, anuman ang ating mga pinagdadaanan, meron pong Diyos na tutulong sa atin. Basta't alam lang natin paano tumawag sa Panginoon. Paano tumawag ng, di ba, pagka may mga lugar po, di po ba na nababaha? Di ba, tumatawag sila ng rescue? At pag dumating po yung rescue, talagang sunod-sunod po sila, at talagang sila ay sinasagip mula sa kanila pong mga kinalalagyan. So, ganun po ang Diyos sa atin. Nire-rescue po niya tayo kahit na minsan ay parang lunod na tayo, pero ang dating po ng pagtulong ng Panginoon ay timing na timing. No? Timing na timing. Kaya napakabuti po talaga ng Diyos sa atin. At isa pong patotoo, simula po talaga nung ako po ay maoperahan, ma-detect yung aking pong karamdaman. Alam niyo po, talagang dito ko naranasan yung rescue ng Lord. Yung ma-amaze ka sa ginagawa ng Panginoon, dahil kahit ang iyong pangangailangan ay talagang kayang i-provide ng Panginoon, maging mga tao na nananalangin para sa iyo, ako'y natutuwa. Meron po kaming isang kinakapatid sa kasal, na talagang sabi niya, Pastora, alam mo po, pinapre-pray and fasting kita, akin. At yun po ay isang nakakataba ng puso na alam mo na may nagpe-pray sa iyo. At si Asaph po ay talagang nananalangin para sa kanyang bayan. Kaya nga po na doon yung kanyang inagpis, yung kanyang pagtawag, yung rescue ng Panginoon na ipagkaloob ng Diyos sa kanila. So nakakatuwa po malaman na mayroong nananalangin sa iyo at sa akin. Nakakatuwa po malaman na kaya natin nararanasan ang tagumpay ay dahil mayroong mga tao na nag-i-intercede. Hallelujah, no? So, intercession, you are standing in the gap between you and God, doon sa tao na ipinapanalangin mo at sa Diyos. At gayon din po ang ginawa ni Moises, siya po ay nanalangin sa mga Israelitan, mga Israelitang matitigas ang ulo, mga Israelitang pasaway, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ay talaga namang si Moises po ay tumindig, tumayo upang ipanalangin ng mga Israelita. Kagaya din po ng ginagawa ni Asaph, ni Asaph, na siya ay tumayo. He prayed for an intercession sa mga tao po at sa mga bansang ito ng Israel. Kaya salamat po sa Panginoon at alam natin na mayroong nananalangin. At ayun, sabi nga sa verse 10,
verse 10. Sorry po. Yan. Verse 9 na pala. Yan. Basahin muna natin ang verse 9. Magpagkasana kami ay tulungan, Diyos na aming tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo kaming nagkasala ay patawaring ganap at sa karangalan ng iyong pangalan kami ay ligtas. Bakit magtatanong itong mga bansa ng katagang ito, ang Diyos kung nasaan, ipaghiganti mo ang lingkod mo, ang kanilang pinatay, ang pagpaparusay iyong pinakita sa iyong mga hirap. Amen. Hallelujah. So, may kita po natin kung paano talaga nanalangin, kung paano na si Asaph ay talagang nadodoon yung kanyang paghingi ng rescue, panalangin ng paghingi ng rescue sa Panginoon. Yan. Dito naman po sa 11 hanggang 12, panalangin po to have mercy. Yan. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. So, kumbaga, talagang ibig sabihin, to si Asaph ay talagang nadoon yung kanyang panalangin na kahabagan. Yung mga taong ito, yung mga nabilanggong hinuli, dinggin mo. Kumbaga, sabi niya, dinggin mo ang daing. May mga daing po ang ating mga puso. Lahat po tayo may mga daing. At kung minsan, ang daing natin ay, Lord, hanggang kailan? Lord, saan patutungo ang lahat ng ito? Pero sabi ko nga, Lord, ano ang gusto mong matutunan ko sa mga pangyayaring ito sa aking buhay? Minsan kailangan po natin pag tayo nagtatanong sa Lord, hindi dahil gusto natin na may gawin, hindi, alam natin sa ating mga panalangin, talagang gusto natin na may gawin lagi ang Panginoon sa atin. Pero minsan, may mga tanong na dapat ay tanongin natin sa Lord, Lord, ano ba ang gusto mong matutunan ko? Bakit ko nararanasan ang mga bagay na ito? Minsan ay daing natin sa Panginoon. Hindi lang yung ang daing ay puro pagrereklamo. Minsan ay bihirang buhay ito, lagi na lang hirap ang aking nararanasan. So tayo po mga mananampalataya, hindi na po tayo dumadaing ng gano'n. Kumbagay, marinig na lang natin sa mga ibang hindi sumasampalataya yung mga ganong pagrereklamo, yung daing. Pero dapat ang daing nating, Lord, ano bang gusto mong matutunan namin sa mga pangyayaring ito? Ano bang gusto mong malaman namin? Ano bang gusto mong maunawaan namin? Bigyan niyo nga po ako ng karunungan. Parunungan para maunawaan ko ano itong mga nangyayaring ito. Yan. Let the groaning of the prisoner come before you. So, kumbaga talaga, hingi natin yung mga sa Panginoon. Sabi nga ay, yung mga nawa ay, yung daing ng ating puso ay, alam kong diringgin ng Panginoon yan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon at naririnig niya ang ating mga daing. Sabi, ang mga bilanggong kanilang sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. So, yun nga po. Narito yung panalangin ni Asaph na iligtas, yung mga taong malapit ng patayin ay bigyan ng lakas. Sabi nga dito ni Asaph ay iyong parusahan yung mga bansang sa iyo, Yahweh, lumapastangan. Parusahan mo sila ng 7 ibayo sa gawang pag-uyag. Asaph considered the misery of his many countrymen who were prisoners in Babylon, asking God to hear their groaning, to act on their behalf. Ayan. Return to our neighbor, 7-fold into their bosom. Asaph's final request was that God deal with their conquerors with both justice and vengeance, returning them 7-fold. Kumbaga, ibalik ng Panginoon sa kanila ng 7 ibayong beses yung mga kanilang naranasan. To them, 7-fold the agony they inflicted upon Judah and the same reproach.
they directed toward God Himself. So meron po dito na sinasabi sevenfold, 7 ibayo. So kagaya po nung panahon po na ni Cain at ni Abel, kung paano pong namatay, pinatay ni Abel yung kanyang kapatid. Pero nung ang parusa po kay Cain ay talagang 7 ibayong beses. Ang sino mang magparusa sa kanya, ang sino mang pumatay sa kanya ay 7-fold ang mararanasan. So, pwede rin po na yun, at yun din po yung panalangin ni Asaph na balik mo sa kanila ng 7 ibayong beses yung mga bagay na kanila mga ginawa. No? At pwede rin po na 7-fold abundantly ang ibigay ng Panginoon. 7 ibayo, no? 7 beses na biyaya at pagpapala ang pwede nating maranasan kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon. At yun naman din po ang alam natin na sino mang susuway at yung mga taong ito na gumawa ng hindi maganda talaga sa mga Israelita, no, ay talagang ganun ang panalangin ni Asaph. 7 ibayo, no, 7-fold. Yan. 7-fold is simply a great way of saying abundantly or in great measure. Yan. So, number 3, narito na po, ito na yung maganda, no? Narito na po yung about to give thanks. So, ito na po yung ating pasasalamat. Yan, sa verse 13. Kaya nga, O Yahweh, kaming mga iyong lingkod para mga tupa sa iyong pastulan, magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Amen. Hallelujah. So, sa lahat po ng mga nararanasan, nandito pa rin po yung puso ni Asaph, no, na kahit hindi patugunin ng Panginoon ang kanya pong mga panalangin, andun pa rin po ang pasasalamat. After praying for rescue, protection, and vengeance, Asaph ended his psalm with grateful dependence upon God. Yan. No? So tayo po ay talagang dapat mayroong total dependence sa Panginoon. Yan. He properly recognized God's peace as shepherd over His people and sheep. Yan. So, talagang sa lahat po ng mangyayari, tugunin pa ng Panginoon, hindi pa man tugunin ng Panginoon ating mga panalangin, pero magkaroon pa rin tayo ng total dependence sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Lagi nating pailalim sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, lahat ng mga bagay. Yan. Dahil ang Diyos lang naman po, wala naman tayong pwedeng ang ipagmalaki sa ating mga sarili. No? Ang Diyos lang naman po talaga ang may kayang gumawa sa ating mga buhay, ang may kayang magtanggol sa atin, ang may kayang magprotekta sa atin, ang kayang magbigay sa atin ng kaganapan sa lahat ng ating mga panalangin. At ang Diyos din naman po yung ating katatagpuin sa bandang huli ng ating buhay. Basta lagi lamang po nating ipasakop sa Panginoon ang ating puso, no? Huwag tayong pasaway. Meron pa ba bang pasaway sa atin? Yan. So, ay may mga panahon po talaga na tayo ipasaway sa Lord, no? Pero salamat sapagkat mayroon din pong Diyos na nagtuturo sa atin paano tayo dapat sumunod sa Kanya. No? Minsan talagang hindi maiwasan na nakakasuway tayo sa utos ng Panginoon, lalo na minsan sasabihin, ikaw ang ini-assign. No? Sasabihin, Lord, wag naman ako. Bakit ako? No? Yan. May mga ganon. Pero, yun nga, wala naman ikaw kayang gawin sa sarili mo. Kundi, ang may magagawa lang sa iyo ay ang Panginoon. Basta isuko mo lang sa Lord ang lahat-lahat ng bagay. Ay ko nga, Lord, wala na. Suko na ako. Taas ang aking mga kamay. Wala na po akong kayang ipagmalaki sa inyo. Sinuko ko na po yung aking buhay sa inyo. Dahil, kumbaga, tinalagay ko na yung aking sarili na wala ako talagang may pagmamalaki at kayang gawin sa Panginoon. Ang Diyos lang ang patuloy kong inaasahan na gagawa sa aking buhay, yung aking total dependence sa Kanya, no, yun lang po. At patuloy ding pinapaalala ng Panginoon na sumunod lang tayo. Pag tayo sumusunod, hindi natin mararanasan yung mga bagay na, although, hindi ko sinasabing hindi na natin mararanasan mga pagsubok dahil po sa mga pagsubok ng ating mga buhay, doon naman tayo nagiging matatag eh. Kaya lang po, mararanasan mo, kaya nga
dito sa akin pong na-experience during whole duration ng aking pong sitwasyon, ng aking pong pagpapagaling, ay sabi ko, Lord, sa mga bagay na ito talagang tinuruan mo ako. Paano maging patience, paano magkaroon ng patience, paano talaga ipagtiwala sa iyong aking buhay, yung ipagpasalamat ko lahat ng mga nangyayari. Yan. Dahil talagang di po madali. Ano? Pero pag sumusunod ka sa Panginoon, bagamat may hirap, pero mayroong mga solusyon, mayroong mga katugunan ng Panginoon. Hindi ka niya talaga iiwan, ipababayaan. Dito mo papatunayan ang kanyang mga salita, no? That God is our God, from yesterday, today, and forever. Hindi lang siya pang ngayon, hindi lang siya pang bukas, panghabang panahon. Kaya wala tayong ibang aasahan, no? Ng ating pong buhay, kundi ang Diyos lamang. Yan. Kaya't lagi tayong magpasalamat sa kanya mga ginagawa, kagaya po ng sinabi, no, ni Asaph, no, nagpapasalamat siya. Sabi nga dito ay 13, kaya nga, O Yahweh, kaming inyong lingkod para mga tupa sa iyong pasulan, magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Amen and amen. Salamat sa Lord sa kanyang kabutihan na patuloy niyang ipinadadaanan sa atin. Salamat sa mensaheng ito ng Panginoon. Ay ko nga, Lord, ano bang gusto mo matutunan namin dito sa mensaheng ito? Yan. So, sa dami po ay talagang sana hopefully po meron kayong mga nakuhang mga aral patungkol sa ating pinag-aralan sa umagang ito. At may apply po natin sa ating po mga buhay. Yan. Salamat po sa Panginoon. Tayo po sandaling manalangin. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Tunay nga, oh Diyos, na ikaw ang aming pinasasalamatan. Kami nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng mga ginawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa tagumpay. Salamat sa mga pagsubok. Salamat sa mga karamdaman. Salamat sapagkat mayroon kaming Diyos na tagapagligtas ng aming buhay, na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Na kung minsan kami nahihirapan, pero andyan ka, Panginoong Hesus. You are our God. You are our Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. At kailanman, Panginoon, di mo kami iniwan sa labang ito ng aming mga buhay. Kaya't Lord, salamat at patuloy nga na magbigay ka sa amin, O Lord, ng patuloy na biyaya at pag-asa, O Lord. At patuloy na aming maranasan ang unmerited favor that comes from you, O Lord. Kagaya po ng panalangin ni Asaph, Panginoon, sa mga Israelita, O Lord. Siya po tumayo, nanalangin, Panginoon, para sa kanila. Mingi ka, Panginoon. Mingi siya, Panginoon, ng kahabagan. Mingi siya ng rescue. Mingi siya ng mercy, O Lord God. Hallelujah. Salamat. At patuloy nga, O Lord, na pangunahan mo ang aming mga buhay. Hallelujah. Pinupuri ka po namin dinadakila. Niluluwalhati at pinararangalan. Ito po ang aming samat panalangin sa matamis mong pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen and amen. Yeah, back to you,